Hi! This is Miss Lee, a Filipino teacher teaching here in Vietnam. For today's video, ipapakita ko sa inyo kung anong lunch ko na babaunin ko for today's school. So, eto nga, at magsasaing muna tayo. So, by the way, as promised, diba sabi ko sa inyo in my second video, ay sasabihin ko na nga yung reason kung bakit rice cooker ang gamit ko at hindi induction cooker or anything. So, the reason for that is bawal nga dito sa apartment ang gumamit nung talan na degas or yung sulain sa atin. So, bawal kasi maybe nag-iingat sila for mga fire prevention purposes, ganun. So, ang pwede lang gamitin ay induction cooker tsaka yung iba pang mga di-kuryente lang na gamit. So, the problem is, yung induction cooker kasi, yung mga nakikita kong pinaka mababang voltage ay, watts pala, ay let's say 2,200 watts. So, napaka mag-gastos sa kuryente. So, yung rice cooker kasi ay yung mga pinipili kong bilhin, pinaka mababang wattage. So, yung isa, yung maliit kong rice cooker, ito ay 500 watts lang siya. And yung malaking rice cooker ay hindi pala, 350 pala yung maliit and 500 watts yung malaki. So, nasa 850 lang siya per hour compared on sa induction cooker which is 2,200 watts per hour. So, ano tawag nito? Napaka magastos niya sa kuryente, lalaki ang babayaran kong kuryente. So, alam niyo na, kasi kailangan magtipid and all. So, ayan, yan yung hacks ko. So, instead of induction cooker, rice cooker na yung binili ko. So, kahit dalawa siya, mababa pa rin yung magagamit kong watts compared doon sa induction cooker kahit isa lang siya. And pwede ko pang pagsabayan, di ba? So, habang nagluluto ng ulam, pwede pa rin ako magluto ng rice. Ayan. So, okay lang naman siya. Actually, nagpiprito ako dyan sa rice cooker na yan. Naglalaga ako dyan. Lahat ng ulam na niluluto ko ay sa rice cooker ko siya niluluto. Tsaka meron akong isa na steamer. So, basically, ginagamit ko lang siya lagi pang steam. Kung usually, pag feeling kong magpaka-healthy, no oil, ganun. Pero, palagi talaga ay pag late na ako, yun tayo. So, pag late na ako, limited na yung time ko to prepare and everything to cook, diba? So, instead of magluluto pa ng kung anong menu, so, ang gagawin ko na lang, ilalagay ko na lang lahat dyan sa steamer, at saka i-on mo na lang, pack. O, diba? Ilang minutes lang, luto na yung ulam mo. Yan, gagawin mo na lang ng sausawan. So, eto nga, for today, hindi naman ako late nito ha. Gusto ko lang talagang magpaka-feeling healthy. So, eto, mag-i-steam tayo ng ulam ko. So, ang napili ko pa ng ulamin ay shrimp, steamed na shrimp, and then some vegetables. So, meron akong broccoli, merong carrots, corn, young corn, and Baguio beans. Kasi, by the way, ang mumura nga naman talaga ng lahat ng mga gulay dito. And fruits. Ayan. Fruits at saka gulay ang mumura nila dito. Compared sa Pinas. Yan. And yung manok din, mura din siya. Yung shrimp, parang parehas lang yung price sa Pinas. Ito nga, bili ko niyan. Tuwang-tuwa ako dyan sa broccoli na yan kasi nabili ko siya ng 15 Vietnamese dong lang. So, nasa 30 pesos lang siya sa Pilipinas. So, ang laki niya, diba? Parang kasing laki siya ng ulo ko. Actually, medyo maliit lang ng konti. Pero, ang mura niya. So, kung sa Pinas yan, siguro, yung maliit kasi nakabili ako dati 90. Ganun, yung maliit version. So, dyan sa size na yan, baka nasa 150 or 200 something na siya sa Pinas. Pero dito ang mura lang. Nabili ko siya ng 15 dito sa pera nila. So, meron pa yan siyang tangkay. So, kung sa atin yan ay nasa 30 something, 35 ganun. Hindi nga natin nauubusin itong broccoli kasi ang dami-dami naman. Hindi ko naman siya mauubos. At saka meron nga itong story kasi naghahanap ako sa grocery, walang mga stock. Sabi ko bakit? Naubusan ng stock ng broccoli today. O ngayon, pumunta ako ng market kasi I'm dying to cook pasta with broccoli. So binili ko to siya nung nakarang araw kasi nagki-craving ako kahapon ng pasta na may broccoli. So kahapon ay Sunday, so ngayon ay Monday. So ayun nga, sa desperation ko, pumunta ako ng wet market. By the way, yung wet market dito, malapit lang siya sa apartment ko. So maglalakad ka lang ng mga 5 to 7 minutes andun ka na sa wet market. So meron silang mga karne and everything, and then gulay, prutas, ganyan. Pero, most of the time, doon ako bumibili sa grocery. Ang dami din namang groceries dito na maliliit sa area ko. Kaya lang, mas mura talaga pag doon ka bibili sa grocery na malaki. Yung pang malakasan. Yung pang wholesale siya. So, mega market yung tawag dito. So, mega market siya na grocery. Malapad siya, and then ang daming pagpipilian and all, at saka mas mura compared sa mga maliliit na groceries dito. At saka, pag nasa groceries ka kasi, di ba nakalagay na yung price, so hindi mo na kailangan magtanong. Kasi dito, pag bibili ako dito sa wet market, pahirapan mag-transact. As in, I mean like, magtatanong ka, tas minsan kasi hindi sila marunong mag-English, so magtatanong ka ng how much, hindi nila maintindihan. So ngayon, alam ko na kung ano yun sa Vietnamese, pero hindi ko lang alam kung tama ba yung intonation sa pagkakasabi ko. So, bao niyo, ganyan. Ganyan yung translation niya sa Vietnamese. Ngayon, hanggang dyan lang ako kasi pag sasagot sila, minsan maiintindihan ko, minsan hindi. Bakit? Kasi although memorize ko naman yung Vietnamese translation ng 1, 2, 3, 4, yung ganon, hanggang 10, at saka pagsasamahin mo lang sila for 11, 12, and so on and so on, 20, 21, ganon. So, memorize ko siya ha, pero kasi mabilis sila magsalita, diba? So, mamaya, pag sinagot ako ng mabilis, maglo-loading muna ako niyan. Maglo-loading muna ako, sasabihin ko muna, wait. Tapos, pag halimbawa, sasabihin nilang, mo cham haingin, ganyan. Ibig sabihin nun, mo cham is 100 siya, mo is 1, and then cham is 100 siya, ganyan, 100. So, mo cham meaning 100, 100. At saka hi, 2 siya, 2. So, ngin is, yun yung tawag nila sa pera, ngindong or ngin, ganyan. So, pag mo cham, ibig sabihin ay 100, and then hi is 20. So, hindi pala, 2. So, 102, Vietnamese dong, ganun siya. Pag sinabing mo cham hai ngin, edi 102 siya. Edi, maglo-loading muna ako, tapos isipin ko muna kung ano yung English translation nun, ganun.
O, di ba nakakatawa? O kaya, tsaka minsan, meron silang sinasabi na hindi ko maintindihan kahit mag-loading pa ako, kahit ipaprocess ko muna. Kasi minsan, pag 10 kasi mo di minsan, parang shortcut nila, parang ginagawa nilang, pag sinabi nilang milam, ibig sabihin, 50, hindi mo ilam. Minsan, sinasabi nilang milamin, o ganun. Dati hindi ko pa naiintindihan. Sabi ko, ba't ganun? Ba't wala doon sa inaral ko na countings nila? Milamin. Ano yung milam? Yung pala, shortcut mo lam. Ganun. Yung lam kasi ay 5. So, hindi pala 50. Pag sinabing milam, 15. Kasi moe is 10. At saka yung lam is 5. So, pag sinabing milam, 15. Ganun. Di ba nakakatawa? Kaya, time consuming. At the same time, pahirapan talaga mag-transact. Tapos, minsan nga yan dati, yung ginagawa ko nung mga ilang days pa lang ako dito, nagdadala ako ng papel at saka ballpen. Kasi, pag nagtatanong ako kung magkano, hindi ko pa kasi memorize dati yung countings nila, yung numbers nila. Kaya yung ginagawa ko, sasabihin ko, how much, and then bibigyan ko ng papel at pen. Ipapasulat ko kung magkano. O diba, nakakaloka. Minsan, pag busy yung tindera, parang naiirita din sila minsan. Kaya, yung ginawa ko, nung meron ako na-discover na malapit pala dito yung malaking grocery, doon na lang ako bumibili. Kasi meron ng mga tags, ganyan. Tsaka meron ng mga, kung walang tag na nakadikit sa pagkain, meron namang merong malaking tag sa taas, tapos ipapatimbang mo siya, ganyan. O diba, hindi mo na kailangang maghirap para mag-transact. Ganon. Kaya sa grocery ako lagi bumibili. Pero this time nga, wala nga akong makitang broccoli. Kaya ayun, napilitan akong pumunta dun sa wet market. At saka yan, ang mura-mura nga niya. Actually, pag ganito kalaki, siguro mabibili ko siya ng 50 sa grocery. Ganyan, 100 sa atin. So, 50 dongs dito. Kung sa Philippine money, nasa 100 plus. Ganyan, pag ganun kalaki. Pero dito sa wet market, ang mura-mura. Kaya na-amaze talaga ako. Sabi ko nga, next time, parang gusto kong dito na lang bumili ng mga vegetables at fruits sa wet market. Tapos i-vlog ko, i-video ko siya para sa inyo. Tsaka ngayon kasi, medyo memorize ko na talaga yung numberings nila, ganon. So, ayan, next time, mag-video ako, pupunta ako ng wet market. So, ayan nga, diba? Ang mura-mura yung broccoli na yan. At ito na nga, luto na siya. O, diba? Ang bilis lang. So, ayan, sasalansan lang natin siya sa Tupperware and then, maya-maya, alis na tayo. Naalala ko nga pala dati nung wala pa akong steamer kasi kailan ko lang din nabili tong steamer na to. At saka nabili ko sa Shopee. Yeah, salamat Shopee. Ang mura din ng Shopee nila dito in fairness. Ganon. So, dati nga nung wala pa akong steamer, ginagawa ko ay nilalagay ko sila sa sinaing. Yan. Ay, nahulog pa. Pag malapit na maluto yung sinaing ko, saka ko naman nilalagay sa taas yung gulay. Ayan. So, ngayon, meron ng steamer kasi pag ganun ginagawa ko dati minsan, ang bilis mapanis ng kanin. Lalo nung dumating ako dati, summer, mainit siya. So, ayan, na-notice ko, ang bilis mapanis ng kanin. Ano kasi, usually yung ginagawa ko, itong lunch ko na baon. Kakainin ko siya sa lunch, kalahati. And then, after school, kasi yung lunch ay nasa 11 a.m. And then, after school niyan, natatapos kami ng 4:15, ganun. Last period ay 4:15 natatapos. Pag ganyang time, gutom na ako kasi hindi ako nagmimerienda dun sa school. Although meron siyang break time, 5 minutes. So, paano yun? Maglalakad ka pa, papunta ng teacher's room, mauubos na yung 5 minutes mo. So, hindi na ako nag-break. At saka meron din isang matagal na break, 10 minutes. So, sa lakad mo pa lang 5 minutes na, tapos 5 minutes pabalik niyo. Wala ka na rin time para kumain. So, ayan, hindi ako nag-break time. Kaya, pagdating ng 4:15, gutom ako. So, ayan, yung lunch ko, kalahati during lunchtime, lunch break, and then kalahati niyan, kinakain ko after school, bago ako umuwi, ganyan. At saka, ito na rin, meron akong nag-iisang itlog. Hindi ko na natuloy kanina na iluto yung itlog pugo kasi may crack pala siya. So, pag lalagay ko siya dun sa kanin, sasabog siya, magkakalat sa kanin. So, hindi, isa na lang for protein. So, ayan, shrimp at saka protein. Ay, anong shrimp at saka protein? Sorry naman pala. Hindi pala, shrimp at saka itlog siya. By the way, isa pa nga palang gusto kong i-share ay yung mga Vietnamese kasi pagkakain sila, laging kompleto yung kanilang meal. May go, grow, and glow food sila. Yan. So, may kanin, may protein, tapos side dish. Hindi talaga nawawala yung side dish nila ng vegetables. Ganyan. At saka mahilig sila sa fermented vegetables. Yung tipong maasim siya na hindi mo maintindihan yung lasa. So, next time, magvi-video ako nung mga tinitinda nilang fermented na vegetables. So, eto nga, tamang kalamansi lang din. Lalagay ko siya sa patis. Ayan. Tapos, ito na yung magiging sausawan ng mga gulay ko. Ayan siya. At ito na nga, ilalagay ko na sila sa aking lunch bag. Ito sa school, 11:05 na. Kain na. Ayan. So, tuwang-tuwa nga ako dyan kasi ang dami kong bahon. Si-share ko nga rin pala sa inyo na dati, doon ako lagi kumakain sa canteen. Yan. Bababa ka ng second floor, and then doon, merong table na para sa mga teachers, ganyan. So, doon ako kumakain, dinadala ko itong aking baon, and then nakikikain ako sa kanila. At saka kasama ko rin meron akong mga Pinoy na kaibigan dito, by the way. Puro mga babae sila. So, si Ma'am Charisse, tsaka si Ma'am Haza, hello po. So, ayan. Science major si Ma'am Charisse, at saka si Ma'am Haza ay math major siya. So, magkasama kami lagi kumakain dati sa canteen. Pero ngayon kasi, hindi na sila masyado kumakain dito. Kaya, gusto na lang ako, So, ginagawa ko na lang, hindi na lang ako bumababa. Dito na lang ako kumakain lagi sa office or sa teacher's room. Pag lunchtime, so bababa yung mga kasamahan kong guro, bababa sila ng canteen para kumain. Tsaka free kasi yung lunch nila dito. Pag regular teacher ka na dito, pag full time, tsaka regular ka na dito sa school, free na yung lunch nyo, ganyan. Follow for more. Bye!